tingin ko dito, part to ng kanang tunggalian no ng China at Estados Unidos. Kung matatandaan nyo no, ilang oras bago arestuhin si Maduro, nakipag-meet siya sa isang delegation from Beijing. No, nakikipag-sign ng kumbaga deal no para malaking pag-iimbak ng China sa langis ng Venezuela. I think almost 25% o one-fourth ng output ng Venezuela binibili ng China based of course on loans, no? May utang, malaking utang ang Venezuela kasi bumili ng napakaraming armas, radar, mga missile system ang Venezuelan military. So ang bayad dyan ng Venezuela, langis. So yun nga yung kumbaga either it's a coincidence, I think it's a coincidence, just a few hours after ni-meet ni President Maduro yung Chinese delegation from Beijing, may lumalabas na picture kung titignan natin sa social media. Then a few hours later, in-implement na yung operation, yung special forces operation sa pagdukot kay President Maduro. Ano po yung nakikita nyo pong direktang epekto kung meron man sa Pilipinas dito po sa pangyayari sa pagitan po ng Estados Unidos at Venezuela? Well, unang-una, no, intindihin natin bakit ginawa ng Estados Unidos yung pag-aresto kay President Maduro. Well, iba nakikita to sa aspeto ng international law, iba nakikita sa larangan ng US foreign policy. Ako, ang tingin ko dito, part to ng kanang tunggalian no ng China at Estados Unidos, no? Kung matatandaan natin nung November last year, naglabas ang Estados Unidos ng Trump administration ng National Security Strategy of 2025. No, ang interesting elemento nitong National Security Strategy under the Trump administration, no? Sa nakaraan, ang National Security Strategy ng Amerika, nakatutok yan either sa Europa or Euro-Atlantic or sa Indo-Pacific, no? For so many for a very long period of time, hindi nabibigyang pansin ang Western Hemisphere. Pero ngayon, no, binigyan diin ng National Security Strategy of 2025 yung Western Hemisphere. Kasi sa pananaw ng Trump administration, no, pumapasok ang China sa loob ng Western Hemisphere, no? Nandiyan yung investment ng China sa Panama Canal, nandiyan din yung pagtulong ng China sa Cuba at mga ilang bansa na of course inuoppose ang Amerika sa Western Hemisphere katulad ng Brazil, Colombia, and of course Venezuela. No, sa larangan ng Venezuela, napaka-importante yan kasi nandiyan yung elemento ng langis and of course growing Chinese presence dun sa Venezuela. So ayan ang tingin ko na kumbaga yung implementation to nung yung National Security Strategy nila noong 2025, no, to of course address what the US government under the Trump administration perceives as growing Chinese influence within the Western Hemisphere, specifically sa loob ng Venezuela. Opo, dahil ang malaki palang importer ng dyan sa Venezuela ay ang China, no? Yung sa langis. So kumbaga, itong ginagawang hakbang na ito ng US, malinaw po na direktang may kaugnayan sa China po, Prof. Kasi kung matatandaan nyo, no, ilang oras bago arestuhin si Maduro, nakipag-meet siya sa isang delegation from Beijing. No, nakikipag-sign ng kumbaga deal, no, para malaking pag-iimbak ng China sa langis ng Venezuela. I think almost 25% o one-fourth ng output ng Venezuela binibili ng China based of course on loans, no? May utang, malaking utang ang Venezuela kasi bumili ng napakaraming armas, radar, mga missile system ang Venezuelan military. So ang bayad dyan ng Venezuela, langis. So yun nga yung kumbaga either it's a coincidence, I think it's a coincidence, just a few hours after ni-meet ni President Maduro yung Chinese delegation from Beijing, may lumalabas na picture kung titignan natin sa social media. Then a few hours later, in-implement na yung operation, yung
special forces operation sa pagdukot kay President Maduro. Opo, marami na rin po mga bansa na tumutuligsa dito sa naging hakbang po ng Estados Unidos ni President Trump. Lalo na binanggit din niya na habang yun nga, naaresto itong si Maduro, sila muna yung mamamahala sa Venezuela. Prof, ano po yung nakikita nyo dito sa naging pahayag na ito ng Presidente ng Amerika? Considering ibang estado po ito, meron naman silang, pwede naman sila sigurong maghalal ng kanilang sariling leader, pero ganito po yung umiiral at sinasabi po ng mga bansa na kumukondena dito, paglabag ito sa international law at pakikisawsaw sa usapin din sa may sariling estado. Hindi. Ang nangyari no, nag-assume na ng office yung Vice President. Si Vice President Delcy Rodriguez. She assumed position, no? She assumed yung being an interim president, and of course, kumbaga, ni-ratify to o nag-concord dito yung kanilang Supreme Court, yung Venezuelan Supreme Court. So ang posisyon ng Trump administration is to deal with the successor of President Maduro, and that is of course Acting President Delcy Rodriguez. So maling pananaw ho yun. So ito yung nangyayari ngayon. No? Of course, inamin na ni US Secretary of State si Rubio, no? Na nakipag-usap na siya dito kay Acting President Rodriguez. Opo, kasi doon sa press conference kasi, sinabi nga niya na sila muna, ang Estados Unidos mismo yung mamamahala muna, no, dito. And meron pa siyang nabanggit po sa pagtatanong din ng media kay President Trump, maging ang Greenland ay parang target din po nila. Prof, no, ang Greenland at Denmark, meron din silang issue rin po. Pero kumbaga, interest ng Estados Unidos patungkol naman sa kanilang depensa. Ano naman po ang masasabi ninyo? Ibang lugar na naman po ang parang plano na naman po ng Estados Unidos na mag-intervene. Well, elemento din yan ng strategic competition niya, no? Kasi balak magtayo ng Trump administration ng Iron Dome na tinatawag para protektahan ng Estados Unidos just in case atakin siya ng Ruso at ng China, no, using of course intercontinental ballistic missile. So ito yung plano niya, no, na magtayo ng Iron Dome, pero mag-start yung Iron Dome mula sa Alaska and of course hanggang Greenland. Kasi of course elemento rin ng Greenland yung mga resources, mineral resources, oil tsaka rare earth na pinapasok na rin ng mga Chino. So pero I don't think mangyayari to. Tingnan natin, sa tingin ko rhetoric lang to kasi pumapalag ang Denmark at sinusuportahan ang Denmark ng maraming miyembro ng North Atlantic Treaty Organization. Germany, Poland, France, no, madami pa na nagsabi na susuportahan nila ang Denmark. So tingnan natin, no. Pero nakikita ko sa level na to, rhetoric lang yan. Tingnan natin, no, kung meron talagang political will, and of course the Trump administration, the United States, have of course the capability, but whether they would have the political will to really annex Greenland is of course another matter. Opo, nakikita nyo Pero rin... sa tingin ko kasi... Opo, sige po, go ahead po, sir. Kasi ang priority talaga ng Estados Unidos dito sa Western Hemisphere. So winorningan niya na yung Colombia, winorningan na rin yung presidente ng Mexico. Kasi nga, na dalawang elemento yan, ng pagpasok ng droga, saka illegal immigrants sa Estados Unidos, at pangalawa, yung presensya din ng China sa mga bansang to. Opo. Sir, nakikita nyo rin po ba yung possibility na ganun din ang gawin ng Estados Unidos dito naman sa Taiwan? Hindi. Puprotektahan ng Estados Unidos ang Taiwan. Wala namang issue sila sa Taiwan eh. Ang issue nila sa Taiwan, protektahan ng Taiwan laban sa China. So no way na gagawin ng Estados Unidos ito sa Taiwan. So of course, recently may malaking arms deal, no, between Taiwan and the United States na nag-amount about $11.4 billion para ensure ng Taiwan yung kanyang kakayanan na pagtanggol ang sarili niya laban sa, of course, sa pananakop ng China. Nakita naman natin nung bago magtapos ang taon, yung napakalaking military drills na ginawa ng China sa paligid ng Taiwan.
Opo. Samantala, naglabas din po yung kapitbahay po natin na bansang Malaysia, ang pinuno po nila doon sa katauhan ni Anwar Ibrahim ng matinding pagkondena dito po sa ginawang military operation po ng Estados Unidos at mas diin yung pahayag ng Malaysia tungkol dito nga sa hakbang ng Estados Unidos. Ang sabi dito ni Anwar Ibrahim sa kanyang Facebook post, a clear violation of international law and amount to unlawful use of force against a sovereign state. Pero kung ihahambing naman po sa atin pong pahayag, no? Wala pang pahayag ata ang Pangulo dito, pero ang DFA meron pong pahayag. Calibrated masyado yung naging pahayag po ukol dito. Ano po masasabi niyo po dito, Prof? Well, unang-una kasi yung basehan na yan ng national interest natin. No, ang Malaysia naman hindi naman treaty ally ng Estados Unidos at hindi siya tinetreten ng China. In fact, very friendly ang Malaysia under Ibrahim sa China. So, kumbaga yung rhetoric ng Malaysia halos pumapantay doon sa rhetoric ng China. No, sa atin of course, iba naman yung posisyon natin. Ang posisyon natin, meron tayong interest sa ating alyansa sa Amerika at ang of course katunggali natin ng China lalo na sa larangan ng sa dispute sa West Philippine Sea, South China Sea and even of course dito sa Taiwan. So yung statement natin also reflects our national interest. It's not our national interest to antagonize or openly criticize our treaty ally. Although of course I would have to commend the DFA for coming out with a very calibrated statement, of course expressing our concern instead of course condemnation of the US military action against Venezuela. So the statements of both the Philippines and Malaysia are reflection of their respective relation with the United States and of course their national interest vis-a-vis their relationship with the United States.